Matapos nga ang mga madugong bakbakan at hiyawan sa Season 1 ng Chainsaw Man ay simula naman ngayon ay atin na namang tutunghayan ang mga kasunod na kabanata na mas maangas pa ng mga labanan ng ating mga bida habang kaharap ang mga bagong karakter at matitinding mga kalaban. Kaya hindi ko na patatagalin pa, simulan na natin. Habang napapansin nga ni Makima na mas tumataas pa nga ang sungay ni Power ay pahayag pa niya na siguro nga ay marami ang nainom si Power ng mga dugo sa pagkikipaglaban nito. Kaya naman oras ng araw upang magkaroon ng blood draining na kung saan kailangan nga raw itong gawin kay Power dahil kung hindi mas maging nakakatakot na anyo nga raw itong si Power. Kaya naman para masimulan nga ito ay gusto nga munang isama ni Makima si Power sa kanya na parang ikinabahala naman ni Power. Tugon naman ni Makima kay Denji bago ito umalis na kapalit nga kay Power ay magkakaroon nga siya ng isang kasama na itong devil nga na gustong gusto niya nga talaga makasama si Denji at sa mga oras nga iyon ay mula nga sa saig ay may biglang lumalabas nga na parang isang sungay at biglang lumabas itong isang lalaki na may parte na shark sa kanyang ulo at gusto nga itong yumayakap kay Denji. Habang tawag pa nga niya kay Denji na Lord Chainsaw ay bigla naman siyang sinuntok ni Denji sa mukha dahil parang nabigla nga itong ating bida. Payag pa ni Makima na itong lalaki nga ay isang mabangis na shark at hindi nga raw ito masyadong nakikipag-usap. Subalit itong lalaki nga rin mismo ang humiling kay Makima na gagawin niya nga raw lahat kahit ano pang iutos sa kanya ni Denji. Habang patuloy nga pa rin na naiinis si Denji nitong bagong kasama niya ay inanyayaan naman siya bigla ni Makima ng isang date. Kaya naman pagkabukas nga ay excited nga itong si Denji na hinihintay niya nga si Makima sa isang labas ng sinihan. At makaraan nga ang mahabang oras na paghihintay ay dumating na nga itong si Makima na ikinasaya nga talaga ni Denji dahil napaka-cute nga raw nitong babae. At hanggang sa naghayag naman si Makima na manood nga raw sila ng pelikula hanggang hating gabi. Mula nga nitong sinihan ay malumaning ang nanonood si Denji sa mismong pelikula. Subalit napagtanto niya nga na siya nga lang naman ang hindi tumatawa sa pinanood nila. At nang tiningnan niya nga rin si Makima ay hindi nga rin pala ito tumatawa. Matapos nga ang unang pelikula ay pinag-usapan nga nila Denji at Makima ang tungkol sa pinanood nila. Fast forward sa pangalawang pelikula naman ay nagtataka naman uli si Denji kung bakit sila pa ring dalawa ni Makima ang walang reaksyon sa mismong pelikula. At pagkatapos nga nito ay naghayag naman uli si Makima ng kanyang komento tungkol sa pelikula. At sa mga susunod pang pinanood nila ay ganoon pa rin ang mga nangyayari at parang nabuboard na nga itong ating bida. Sa huling pelikula naman ay naghayag nga si Makima na hindi nga raw ito masyado naiintindihan ng mga manunood. At sumang-ayon naman si Denji dahil ni isa nga ay wala nga siyang naiintindihan dito. Tugon naman ni Makima na ganoon din naman siya subalit may isang pelikula nga raw na nagpabago sa kanya. Habang nanonood nga sila sa huling pelikula ay nagulat na lang si Denji na bigla nga siyang napaiyak sa isang scene na pinanood nila. At nang tiningnan niya nga rin si Makima ay tahimik nga rin itong lumuluha. Nang matapos nga ito ay pinag-usapan nga nila ang mismong kinaiyakan nilang senaryo at hanggang sa nagtanong nga si Denji kay Makima kung meron nga ba siyang puso. Kaya naman nagulat na lang si Denji nang biglang ang sumandal si Makima sa kanyang dibdib na pinakinggan nga nito ang tibok ng kanyang puso. At bago pa man tuluyang umalis si Makima ay sinabihan niya nga si Denji na may puso nga ito at hanggang sa umalis na nga itong babae habang namumula nga itong ating bida. Sa pagpapatuloy, habang naglalakad nga si Denji sa kalye at inaalala ang nakaraang date nila ni Makima, ay tahimik naman na sinusundan siya nitong shark na si Beam. Nang madaanan niya nga ang isang charity, ay nagdonate naman si Denji ng kanyang pera dahil may puso nga raw siya. At binigyan naman siya ng isang bulaklak bilang pasasalamat sa kanya. Sa patuloy niya nga paglalakad at habang kinain niya nga ang mismong bulaklak, ay tuloy pa rin ang kanyang masayang karanasan sa pagkikipag-date niya kay Makima. At iniisip niya nga kung ano pa nga ba ang dapat niyang gawin upang mas maging malapit pa nga sila sa isa't isa. At nang bigla nga umulan ay sumilong nga si Denji at bigla naman ang pagkita si Beam sa kanya na ikinainis naman ng ating bida. Habang hinintay nga ni Denji na tumigil ang ulan sa isang telephone booth ay may isang babae naman ang kusang pumasok sana dito na ikinabigla naman ng ating bida. Humingi naman ng paumanhin itong babae subalit bigla nga rin itong tumatawa na mas ikinalito pa nga ni Denji. Sa patuloy nga nitong pagtawa ay bigla namang umiyak itong babae dahil ika pa nito na nakikita niya nga raw sa mukha ni Denji ang kanyang namatay na aso. Habang nagpipigil nga tumatawa si Denji ay naghahanap naman siya ng panyo sa kanyang bulsa. Subalit bigla niya nalang kinuha ang bulaklak sa kanyang lalamunan at ibinigay niya nga ito sa babae. Nang umiti at nagpasalamat nga itong babae sa kanya ay namamangha naman si Denji dito. At nang tumigil na nga ang ulan ay inanyaya naman siya nitong babae na bumisita nga sa kanyang tinatrabahoan na isang cafe na ito nga ay ang Futamichi. Fast forward habang naglalakad nga itong babae patungo sa kanyang trabaho at habang sinusuot niya na nga ang kanyang apron ay nakita niya naman si Denji sa isang mesa na hinihintay nga siya. Kaya naman pinuntahan niya nga ito at umupo sa gilid ng ating bida. At hanggang sa umorder nga ito ng 2 kape para sa kanila at nang ininom nga ito ni Denji ay bigla naman itong nandidiri at bigla namang tumatawa itong babae na ikinagulat naman uli ni Denji.
At nang hinawakan nga nito ang balikat ni Denji ay sa pag-aakala naman ng ating bida na may gusto nga itong babae sa kanya. At hanggang sa napagkilala nga itong babae sa kanya na si Rizzy at tumugo naman si Denji dito. Wika naman ni Rizzy na sa ngayon nga lang siya nakatagpo ng isang nakakatawang lalaki tulad ni Denji. Bigla naman nag-alala si Denji kay Makima dahil isipan nito na may gusto nga talaga itong babae sa kanya at baka nga rin daw ay magkakagusto nga rin siya nitong babae. Abangan sa susunod na chapter review ng Chainsaw Man, tuluyan na nga bang magkakagusto si Denji nitong bagong karakter o isa lamang itong patibong upang patayin na ang ating bida. Lahat ng yan ay dito lang sa chapter 41 to 43 Before the Storm. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan, paalam!